At this point, let's bring in News 5 correspondent Bril Montalvo live from the city of Davao. Bril, okay, balita namin, kinumpirma na ni Vice President na sa ICC visit daw, na bawal na raw, barred from visiting sa ICC itong si Hanilet Avancenia? Gorda, Denise, tama nga kayo dyan. No? Sa isang ambush interview nga kahapon kay Vice President Sara Duterte, sinabi niya at kinumpirma nga niya na pinagbabawalan na itong common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenia sa pagbisita nga sa kanya sa loob ng detention facility ng ICC doon nga sa The Hague, Netherlands. Pero sinabi ni Vicky Sara na wala umano siyang eksakto nga rason o hindi niya alam kung ano ang rason nito nga sa pagbabawal kaya Hanilet Avancenia. At sinabi ni Vice President Sara Duterte na happy nga itong si Tatay Digong nung malaman na binasura nga ng Supreme Court itong kanyang impeachment case at nagdeklara ng unconstitutional itong kataas-taasang hukuman sa naging impeachment case ni Vice President Sara Duterte. At kahapon ng gabi matapos ang kanyang sunod-sunod na event dito sa Davao City, ay bumalik na siya sa Maynila kahapon ng gabi. At nauna nang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga nakalipas na interview na sinabi niya ngayong araw nga, August 8, ay pupunta siya ng Kuwait para makipaghalubilo, makipag-meeting sa mga Filipino community doon. Pero wala tayong eksaktong impormasyon kung natuloy ba ang bise doon nga sa kanyang aktibidad sa Daega or sa Kuwait. So nakatakda ng mga babalik dito si Vice President Sara Duterte sa Davao City sa susunod na linggo para makipagdiwang sa selebrasyon nga sa mga highlights activity sa araw ng Davao dito sa Davao City. Balik sa inyo. Bril, wala bang details patungkol dun sa claim naman ng palace na yung pagpunta niya dun sa Kuwait, wala daw travel authority, as well as yung kanyang reaksyon? May nakuha ka din ba dun sa pag-archive ng Senado dun sa kanyang impeachment trial? Alam mo, Denise, natanong din yan na kay Vice President Sara Duterte kapon sa isang ambush interview. At sinabi nga niya na hindi pa siya nakarelate or nakatanggap or nakabalita na na ito ang hinggil sa kanyang travel authority, na aalis siya ngayon sa bansa without travel authority. At ang sabi ni Sara, kung totoo man yung sinabi ni Yusek Claire Castro na pumunta umano siya doon sa Kuwait nang walang travel authority, malamang ito ay fake news daw at nililiit ng umano ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang tunay na estado ng bansa, ang tunay na problema ng bansa at diversionary tactics lang muna ito ng administrasyon para nakatuon ang isyo sa mga Duterte, particular sa kanya. At doon naman sa pag-archive ng Senado, sa kanyang naging impeachment case, ay ang sabi lang ni VP Sara ay dapat nating respetuhin ang naging desisyon ng Senado. At sabi naman ni VP Sara na willing naman siyang willing siya na linisin ang kanyang pangalan. Pero sa takdang panahon hindi daw sa panahon ngayon. Kasi alam naman natin na nagdeklara na ng unconstitutional ang Supreme Court at nagpasya na rin ang mayorya ng Senado na i-archive nga itong kanyang impeachment case. Balik sa inyo. Okay, so yung mga panawagan, Bril, na siguro kung baka lang may nagtanong sa kanya, yung mga panawagan na kailangan mo pa rin sagutin, yung dapat may ilang senador na nagsabi na bagaman nag-vote sila to archive, kailangan pa rin sagutin. Diba? Yes, as nilinaw ngayon ni VP Sara kahapon na willing siyang i-defend ang kanyang self at linisin ang kanyang pangalan hinggil sa impeachment case na ipinupukol sa kanyang mga issue na ibinabato sa kanya, pero hindi sa panahon ngayon.
Sabi niya, baka sa takdang panahon, baka sa 2026, 2026, 2027, or sa taong 2028, kung may mag-file na naman ng impeachment case laban sa kanya. Oo. Sige, ikaw muna, partner. Sige. And then, Bril, kasi may komento siya dun sa, dun sa desisyon ng Supreme Court at kailangan daw respetuhin. Pero ano naman ang komento niya? Because there is an motion for reconsideration right now filed by the House. Anong sinabi niya doon? Alam mo, Denise, nakahanda naman anytime ang defense team or ang legal team ni Vice President Sara Duterte dito nga sa impeachment case niya kung sakaling papanigan o kakatigan ng Supreme Court ito nga motion for reconsideration na inihain ng Kamara. Balikan ko lang ulit yung issue nung kay Hanilet Avancenia, Bril, yung allegation kasi sinasabi na ng Vice President wala pa raw siyang pinapakitang pinipresent na papel sa kanila, pero ang sinasabi ni Hanilet medyo sinisisi niya yung legal counsel si Kaufman, supposedly nasuspende ang visitation rights. Suspension lang, hindi ko alam yung ginagamit the word na barred, hindi ko alam kung permanent na yan. Pero yung suspension daw kasi was due to discussing over the phone the case at may mga ibang dumulog din yata kasi parang yun yung deklarasyon ni Hanilet, na parang wala na ba kaming karapatan na kumausap din sa ibang mga abogado, parang gano'n, parang pakpalinaw mga Bril, ano ba yung mga supposedly yung mga sitwasyon ba? Tama ka nga dyan, Gordo, sa isang pahayag nga kay Hanilet Avancenia ay sinabi niya na pinagbabawalan umano siya sa pagbisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng detention facility sa Dahig. Kasi nga, yung July 19 umano ay napag-usapan umano ni former President Rodrigo Duterte at ni Hanilet Avancenia na itong hinggil sa kaso niya sa ICC na mahigpit na ipinagbabawal nga ng rules ng ICC na bawal mag-discuss ng itong kaso ni former President Rodrigo Duterte sa loob ng ICC kung sino man ang dadanaw sa kanya. At nilinaw din depensa naman ni Hanilet Avancenia na wala umano silang napag-usapan hinggil sa ICC case ni Pangulong Rodrigo Duterte noong bumisita siya last July 19 doon nga sa loob ng detention facility. At sinisisi nga niya, tama ka dyan, sinisisi nga niya si Kaufman kung bakit daw na suspende siya sa pagbisita kay Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng detention facility. At yun nga, kinumpirma yan ni Vice President Sara Duterte kahapon, pero walang eksaktong detalye si Vice President Sara Duterte kung ano talaga ang rason sa pag-suspende nga kay Hanilet Avancenia sa pagbisita kay Pangulong Rodrigo Duterte. Alam mo, next month na yung yung unang-unang pagdinig, September. May kwento, may sinabi na ba ang mga anak ni dating Pangulong Duterte kung saan sila matatagpuan kapag araw na ng presentation o confirmation of charges? Alam mo, speaking of anak ni Pangulong Rodrigo Duterte, ngayon ng Sunday, linggo ng alas 6 ng gabi, ay magkakaroon na naman ng another episode ng podcast. Ito nga si Acting Mayor Baste Duterte. So alamin natin kung matatakel ba niya, kung pupunta pa sila doon sa nalalapit itong hearing ng kaso ng kanyang ama. At Sara naman ay baka next month ay babalik siya sa Dahig. Sa ngayon, ang nandoon pa sa Dahig ay si Hanilet Avancenia. Magkakahamon na naman kaya? Sa Sunday ba yan, Kamabril? Sa Sunday? Oo nga. Araw ng Davao pala. Possible, Na, Kung ano ba nangyayari pag araw ng Davao, Bril? Paano ba nagsa-celebrate? Alam mo, a month-long celebration ng Kadayawan Festival. Kadayawan Festival na Davao City. At one of the highlights, itong ang tindak-tindak sa Kadayawan na magkakaroon ng street parade and float parade dito nga sa lungsod, sa downtown area ng Davao City. At isa
sa ini-expect na nanahon dyan mag-parade sa indak-indak sa Kadayawan ito ngang si Vice President Sara Duterte. Ano yun? Ano sa Kadayawan? Paulit ng word yun, Bril? Indak-indak sa Kadalanan, meaning street dance parade. Indak-indak? Street dance. Street dance parade. Hindi ako maniniwala kung walang sample. Ay, abangan natin kung may mapag-sample. Ay, si Bril na daw magsasample? Oo daw. IPPM ko na lang. PM na lang. May point nga naman. IPPM ang video. Oo, Okay. Sana nandyan tayo para makita yung bagay-bagay at paano street dance itong ating News 5 Davao correspondent, Bril Montalvo. Thank you, Bril. Happy weekend.